Mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Webes, kampo ng nasawing Ateneo student-athlete na si Rene Baterbonia. Hihiling ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa head coach ng Blue Eagles na si Tab Baldwin. Insidente ng pagkalunod sa team building ng koponan, paiimbestigahan din sa Senado. Lumudugo ang puso ko dahil napakaagang nawala ng batang to. Ang pamilya naman ng nasawiring student-athlete na si Divine Adili humiling ng autopsy bago siya iuwi sa Nigeria. State of calamity idiniklara na rin sa Sarangani dahil sa tindi ng pinsalang dulot ng magnitude 7.8 na lindol. Ilan sa mga kapatid natin doon namamalimos na sa kalsada. Philippine National Police iginiit na walang banta sa paggunita ng Araw ng Kalayaan bukas. Sa kabila nito, maghihigpit pa rin daw ang seguridad. At usap-usapan, dating kinatawa ng Pilipinas sa international pageant, sinabing hindi naman daw mamamayagpag sa beauty contests ang bansa kung hindi dahil sa mga halfies or half Pinoy. Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga nanonood sa guide. Ang uting utang, kumikita sa mga utang, kumikita. Dagsana ang mga paluwas sa kanilang mga probinsya. Hola! One Balita, Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Patay sa pamamaril ang isang babae sa Camarines Sur. Ang suspect mismong ka-live-in niya na isang sundalo. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Buhay ang naging kapalit sa kagustuhan ng isang babaeng mag-isaya sa isang piyesta sa Camarines Sur. Tatlong tama ng bala sa likod ang tumapos sa buhay ng 32 anyos na si alias Jess. Sa investigasyon, nakikipista ang biktima at kanyang live-in partner sa barangay Nagkalit del Gallego. Ayon sa mga testigo, nakasagutan ni Jess ang live-in partner na si alias Nardo na isang AFP personnel. Saka nangyari ang pamamaril pasado 1:00 ng madaling araw noong June 9. Mga lasing kasi, sinapauwi na yung babae. Ayaw sumunod ng babae. Pinala palabas yung babae doon sa covered court. Kaya doon nagkaputukan. Natamaan sa braso ang 43 anyos na lalaking pumigil sa away ng mag-live-in. Matapos ito, nagbaril sa sarili ang 38 anyos na suspect. Naresto natin itong suspect. At dinala natin sa hospital, ma'am. Right eye niya, ma'am, yun ang tinamaan mo. Nasa ospital pa at inoobserbahan ang lagay ni alias Nardo. Mahaharap siya sa kasong murder at frustrated murder. Mga kapatid, Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Hihiling ng Immigration Lookout Bulletin Order para kay Coach Tab Baldwin, ang pamilya ng nalunod na student-athlete na si Rene Baterbonia. Yan ay habang iniimbestigahan ang sinapit ni Baterbonia at kapwa niya basketballistang si Divine Adili sa team building ng Ateneo Blue Eagles sa Aurora. Magbabalita si Mon Gualvez. Palangiti, marunong makisama at masipag. Ganito inalala ng kanyang dating teammate sa New Era University Hunters ang Nigerian basketball player na si Divine Adili. Siya po yung tinitingala namin, ma'am. Kasi nakikita po namin kung gaano siya kasipag. Divine is truly a great athlete, no? Mabait na bata, no? Palaging nasa ensayo. Nasawi si Adili matapos malunod sa team building activity sa Aurora. Tulad ng kapwa niyang biktimang si Rene Baterbonia, laki sa hirap si Adili. Yung kapatid niya po is parang kagaya niya din po sa Mali, nakikipagsapalaran din po. Once a year lang din daw po umuwi. Ayon sa embahada ng Federal Republic of Nigeria, hiniling ng pamilya ni Adili ang autopsy sa kanyang labi bago iuwi sa kanilang bansa. Sa ngayon, wala raw silang natatanggap na impormasyong may nangyaring foul play.
pero suportado nila ang mga hakbang para sa transparent na investigasyon. Dumalaw naman sa burol ni Baterbonia kaninang madaling araw si Senator Robin Padilla. Naghain na raw siya ng resolusyon para maimbestigahan in aid of legislation ang nangyari kina Baterbonia at Adili. Lumudugo ang puso ko dahil napakaagang nawala ng batang to. Dahil sobrang pamapagmahal niya sa pamilya niya. Inaasahan natin na kagyat ay madesisyonan talaga kung sino ang uupo sa public order, kung sino ang chairman niyan para po magkaroon na kagad ng hearing nito. Tahimik namang nakiramay sa pamilya ni Baterbonia ang teammates at ilang coach mula sa Ateneo Blue Eagles. Pero kapansin-pansing hindi rin nila kasama ang head coach na si Tab Baldwin. Kung magharap man kami ngayon, parang hindi ko pa siya kaya kausapin. Kasi nga, sabi ko, unahin ko muna yung anak ko. Ayon naman kina Attorney Israelito Torion at Attorney Jimmy Bondok na legal counsel ng pamilya Baterbonia, hihiling sila ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Coach Baldwin. Mas mabuti raw na nasa Pilipinas si Coach habang gumugulong pang investigasyon. Wala pang pahayag si Baldwin kaugnay nito. Bumisita rin sa burol si Philippine Sports Commission Chairman Pato Gregorio. Kahapon sa stakeholders meeting nila kasama ang Samang Basketball ng Pilipinas, UAAP, DepEd, CHED at National Youth Commission, iginiit na hindi standard ang ginawang coaching style ni Blue Eagles coach Tab Baldwin. Definitely hindi po yan standard. Definitely wala po yan sa policy ng Philippine Sports Commission and I'm sure wala sa policy yan ng UAAP, wala yan sa policy ng Palarong Pambansa. Wala po sa policy ng kahit sinong NSA. That is maybe the philosophy of a program that is in place. That is their style. Magbibigay ang PSC ng tig 250,000 pesos na financial assistance sa pamilya ni Baterbonia at Adili. Pero naniniwala rin sila na dapat may sulong pa ang pananagutan ng mga coach at ang mahigpit na safety protocols. Coaches wield tremendous influence over the lives and development of athletes. We will push for the enactment of law regulating the coaching profession, including the establishment of a national registry mandatory licensing certification, and continuing professional development requirements for coaches and sports professionals. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung sasali sa upcoming Season 89 ng UAAP ang Ateneo Blue Eagles. Nasa Ateneo rin ang bola kung anong sanctions ang ipapato kay Coach Tab Baldwin. Kapatid, ako si Mon Gualvez para sa 1PH. Pabor ang basketball coach din na si Yeng Giao na i-regulate ang propesyon ng mga coach sa bansa, hindi lamang sa basketball kundi sa lahat ng sport sa bansa. Sa panayam sa Ted Filon at DJ Chacha sa True FM, sinabi pa ni Giao na nagsasagawa rin sila ng aqua o water training para sa kanilang mga atleta kapag walang laro. Nakakatulong daw kasi ito sa pagtitiyak na na-exercise ang muscle sa katawan na hindi nagagalaw sa basketball. Pero hindi raw ito kailanman ginawa sa dagat. We conduct aqua training, water training in a controlled environment. Never po sa dagat at ginagawa po yan sa swimming pool. Well supervised. Pagka kumikidlat at saka kumukulog, you should get out of the swimming pool. I don't know if any other team that does in the open sea. If you're doing water training, it should be in a controlled environment. It should not be in the open sea. Para sa sports law expert at former General Counsel ng Philippine Olympics Committee na si Attorney Alberto Agra, mayroon talagang dapat managot sa pagkamatay ng Ateneo student athletes na sina Divine Adili at Rene Baterbonia. Ngunit may mga tanong na dapat masagot. Pag-usapan natin yan kasama mismo si Attorney Alberto Agra. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney Agra. Salamat po sa oras. Magandang tanghali, Cheryl, at maraming salamat sa inyong paanyaya. Attorney Al, sa mata po ng batas, sino po ba yung mga may pangunahing pananagutan o responsibilidad kapag ang isang tragic accident ay naganap sa isang official at school-sanctioned team building activity? Alam mo, sa usapin ng safe sports, kasi ito naman ang pinakabuod, Cheryl, no? Sa usapin ng safe sports,
maraming responsibility at maraming accountable. Siyempre kasama dyan ang coach. Kung ito ay sanctioned ng school, siyempre kasama dyan ang school, kasama ang buong staff. Kaya't napakahalaga malaman kung number one, sanction ba talaga ito? Mukhang lumalabas naman na sanction talaga ng school. This is an official program of the varsity team. Kaya na very critical dito ang participation at involvement ng eskwelahan at ng of course ng coaching staff. Especially na may mga nakita naman tayong mga naunang lumalabas na naman ngayon na mga interviews doon sa mga dating athletes din ng Ateneo na tinatawag na this particular team building has been going on for several years at tinatawag pa nga nilang Hell Week. Correct. Kasi lumalabas nga na dahil mukhang ito ay practice na, ito ay meron ng pattern, this is not the first time, kaya kailangan talaga busisiin natin kung anong mga safety protocols. Alam nyo, ang Commission on Higher Education merong rule sa usapin ng out of town, including dito ang sports activity, kailangan may coordination with the local government unit, kailangan pa nga merong medical clearance ang bawat player. So maliwanag ito sa protocol na nilabas ng Commission on Higher Education. May tinatawag po tayong duty of care o obligasyon sa kaligtasan ng mga estudyante. Saan po ba nagsisimula at nagtatapos ang legal na pananagutan ng isang universidad at ng athletic department sa mga ganitong off-campus events? Alam mo, tuloy-tuloy ang pananagutan ng eskwelahan, no? Hindi lang to one-off, no? Pinangangalagaan natin ang kapakanan ng mga estudyante, ang kapakanan ng ating mga student athletes, kaya't yung nagsisilbing magulang, pangalawang magulang natin ang eskwelahan tuwing merong official event ang isang school, lalo na kasama dito dahil sa mga student athletes, kasama ang training, kasama ang out-of-campus training. Kaya't mahalaga na may protocol, meron ba tayong mga first aid, meron ba tayong AED, and by the way, Cheryl, no, hindi lang ito ang una't huling pagkakataon na nagkaroon ng namatay sa isang sports event, no? Last year lang namatay ang isang membro ng Gilas team, no? Sa women's basketball. Nung kamakailan lang nagkaroon ng football, isang 14-year-old, isang atleta namatay because of heat exhaustion ayon sa report. So isang minor na sumali sa half marathon, ito meron ng desisyon ng Supreme Court, no, naging negligent ang organizer dahil yung ruta ng marathon ay unsafe at ang kanya mga marshals ay hindi trained. Kaya't meron na pong at least 7 deaths out of sporting events, Cheryl. Pero ito nga po, training eh. Ano po, Kaya nga, hindi whether talaga- training, whether Oo. competition, kasama yan sa pananagutan ng eskwelahan at pananagutan ng isang coach, Cheryl. Okay. Una na pong sinabi ng PNP na walang nakikitang foul play. And I'm sure wala po sa kahit sinong hindi man ito mangyari man ito sa iba pang eskwelahan, walang kahit na anong eskwelahan or coaching staff ang gustong mangyari ito. Talagang makikita natin na marahil ay aksidente. Ano po? Pero maaari pa rin po bang, kahit sinabi na nga na wala silang nakikitang foul play, maaari pa rin po bang magkaroon ng criminal liability, attorney, para sa reckless imprudence resulting in homicide kung mapapatunayang may negligence, gross negligence o matinding pagpapabaya ang supervising adults na present po sa training camp? Tama yun, Cheryl. No? Malaking usapin dito, hindi naman intentional, pero dahil sa kapabayaan or negligence na tinatawag, magkakaroon ng pananagutan. So whether civil liability ba, ganun ba kalala ang negligence para umabot siya sa kamatayan? At isa pa dito, lumalabas din na issue, ito ba ay requirement para ikaw ay mapasok or manatili sa team? Kasi alam natin na isang dangerous activity, bawal yan sa anti-hazing, no? So kailangan kahit na pumirma ka pa ng waiver, kahit meron ka pang kontrata,
Yung pagpirma ng waiver does not include or assume yung tinatawag nating mga risks na hindi naman kasama sa sport. So for example, yung nabanggit kong kaso kanina, isang minor nabundol ng jeep, isang half marathon, namatay siya. Hindi naman niya inaasahan na siya ay mamamatay at mabubundol ng jeep kasi hindi naman siya foreseeable risk sa pagsali ng isang half marathon. Kaya maraming issue dito, no, Cheryl. So yun pong, ayun nga po, nabanggit nyo yung waiver. Usually yan dapat, 'di ba? Sa kahit na pag ikaw ay estudyante, kahit na alala ko nung kahit na you go out of town for a field trip, 'di ba? May mga waiver yan ng mga magulang eh. So kahit Correct. po pumirma ang magulang or pumirma ng isang waiver, ay hindi po naaalis yung possible na liability. Liability. Correct, no? Cheryl, napakaliwanag na ang waiver does not excuse negligence, does not excuse kapabayaan or recklessness. Waiver does not excuse unsafe conditions. Waiver does not excuse inadequate supervision. And waiver does not excuse lack of medical preparedness. So hindi po yan saklaw ng waiver. Kahit na pumirma ka pa ng waiver, ikaw pa rin ay magiging liable for these activities and issues. Paano po natin titimbangin ang responsibilidad ng mga coaches at trainers na naroon sa site? Dahil kung tutuusin po, sila yung tumatayong parang teachers o ikalawang magulang ng mga atleta po sa training camp. Kaya't mahalaga sila ang supervisor, sila ang tumatayong magulang, kaya't ang pinaka-direct accountability would be the coaches, the training staff. Kasi dapat, sabi nga, nung yung sinabi nga ni Coach Giao, no, ang typical training mo, aqua training, ay hindi naman sa isang beach at medyo alam naman daw ng karamihan na medyo hindi safe ang open waters diyan sa Aurora. So but sila lumaot, etc. So ang tanong ay pwede ba tong naiwasan? At kung ang sagot ay pwedeng naiwasan at hindi naiwasan dahil pabaya, then baka merong liability at accountability, Cheryl. Ang mga biktima po, Attorney Agra, kinabibilangan nga po ng isang dayuhang atleta mula sa Nigeria. At ito, isang provincial recruit mula Agusan del Sur. Sa panig po ng mga paaralan, mayroon po bang mas mataas na legal o moral standard of protection para sa mga atleta na ipinagkatiwala ng kanilang mga magulang mula sa malalayong lugar? Oo, meron tayong batas na tinatawag na Student Athlete Protection Act. Unfortunately, siguro ito yung dapat mareforma kasi under the Student Athlete Protection Act, walang sinasabi about safety. No? Ang binabanggit lang dito mga benefits tsaka yung usapin ng residency. So isa sigurong dapat baguhin dito ay palawakin ang Student Athlete Protection Act to include itong safe sports. Although meron naman tayong, yung binanggit ko nga, meron tayong Commission on Higher Education Regulation tungkol sa safe sports, lalo na for out-of-town training. At meron naman tayong, of course, itong ating civil code sa usapin ng tinatawag nating negligence na nagdulot ng injury or damage, Cheryl. Nagbuo na po ng multi-stakeholder committee ng Philippine Sports Commission kasama ang UAAP at iba pang ahensya ng gobyerno. Sa inyong palagay, ano po yung mga pagbabago sa polisiya ang dapat ipatupad agad para maging mandatory yung strict safety protocols sa mga non-playing activities ng mga eskwelahan? Alam mo, Cheryl, wala tayong batas tungkol sa coaches. Meron tayong batas about national athletes, merong regulation about professional athletes, meron tayong batas about student athletes, pero wala tayong batas tungkol sa coaches. Wala ring right now sistema ng pagpaparehistro at pagpapacertify ng coaches. Kaya baka yan yung mga puwang na dapat tugunan ng ating Kongreso at ng ating mga administrative agencies, Cheryl.
Kung sakali po na magdemanda mga pamilya po ng mga biktima, no, anong mga ebidensya yung pinakamahalagang maipresenta para mapatunayang may pagkukulang ang institusyon sa pagpapanatili ng ligtas na kapaligiran? Or dito po, Attorney Agra, I'm sure you've been monitoring the story, ano, ay doon po sa mga inisyal na mayroon po na lumalabas ng mga impormasyon, malakas na po ba yung posibleng ebidensya or posibleng mga sampang kaso laban po sa eskwelahan and sa coaches po? Ayoko naman pangunahan yung ongoing investigation, Cheryl, no? Pero meron na tayong multi-stakeholder. Ang alam ko, DOJ at NBI gagawa na rin ng investigasyon. Naglabas na ng pahayag ang ating local government unit na sabi daw yata na walang naging koordinasyon. Mahalaga dito ang testimonya ng ating mga atleta, ng ating mga coaches. Sa ngayon, di ko pa alam kung anong uri ng kaso ang isasampa ng pamilya. Kasi pwede siyang criminal, pwede siyang civil, at pwede pang maging anti-hazing. No? Depende yan sa kung ano ang matutuklasan sa paglikom ng ebidensya sa usapin na ito, Cheryl. Ihawal ko na po, speaking of mga statements, ano, kahapon ay nakausap po namin ng Aurora Police. Mayroon na po silang sworn statement ng coaches, yung staff po, ano, and then the responders, at saka I think yung pong resort, yung mga tao dun sa resort. But wala pa po silang sworn statement ng mga atleta. Yun po ba ay normal? Bakit huli po sila? Hindi po ba kaya sabay-sabay na nakuna na dapat ng mga statement yung mga naroon ng mga panahon na yun? Oo, siguro medyo dahil nga sa trahedyang nangyari, medyo traumatized pa, hindi pa alam, or siguro sumasangguni sa abogado kung ano ang dapat nilang sabihin. As of now, wala pa namang kasong sinasampa sa pagkakaalam ko. Kaya right now, it's an investigation. Merong by PSC, by NBI. At some point, baka magkaroon ng kaso. At some point, baka magkaroon ng diskusyon, negosasyon between the university and the family. Baka kung magkakasundo sila, hindi natin alam kung magkakaroon ng settlement or agreement. Again, maraming kailangan antabayanan, Cheryl, pero regardless of what happens, kailangan talaga ng law reform, policy reform para matugunan ang maraming gaps sa usapin ng safe sport. Babanggit ko lang, ang safe sport is a right. It's a human right, especially by our athletes, Cheryl. Marami pong salamat sa inyong oras. Attorney Al Agra, sports law expert at former General Counsel ng Philippine Olympics Committee. Magandang tanghali po. Sa puntong ito, magkakasama natin ang abogado ng pamilya ng nasawing student-athlete na si Rene Baterbonia, Attorney Israelito Torion. Attorney Torion, magandang tanghali po. Salamat po sa oras. Hello, magandang tanghali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang tanghali po sa lahat. I understand, kayo na po ang opisyal na magre-represent po sa pamilya Baterbonia on this case po. Kayo po ni Attorney Jimmy Bondoc? Yes. They signed the special power of attorney in our favor, and they likewise signed the various letters that we sent to various government agencies. Attorney Torion? All right. So that perfect. Nawala ata. Ayan. Ayun po. All right. So kayo na po ang opisyal na magre-represent po sa pamilya ni Attorney Jimmy Bondoc at kayo po, Attorney Torion. Paano po ba ang nangyari? Bakit, ano po ang connection or did they ask you to represent them or paano po napunta sa inyo yung case? I'm from Davao. No, I also graduated in Ateneo de Davao. Si Rene is also a graduate of Ateneo de Davao.
And may relatives siya, auntie ata yun, at saka pinsan na tumawag sa akin at first. And then marami ding nag-message sa akin sa Facebook kasi taga Davao nga. When I was asked if I was willing to help the family, of course I said yes kasi yung dalawang anak ko na taga Ateneo rin nag-graduate sa Ateneo, tumawag din sa akin, kakilala nila si Rene, and they also were contacted by their classmates, no, and the relatives of the victim. So when I contacted the parents, nasa eroplano sila, so I had no way of contacting them papunta dito sa Manila. So I contacted Governor Cane. And so nagkausap kami ni Governor Cane, and it was Governor Cane who was able to connect me with the mother as well as the father and the brother. And after which, I already requested my associates in Torion and Bondok Law Firm to go to the family, and yun na po ang nangyari. Nagkaroon na po ba kayo ng pagkakataon na makausap, makaharap po ang mga magulang po? Attorney Torion? Alright. Attorney Torion? Naputo lamang po ang ating linya ng komunikasyon kay Attorney Torion. Babalikan po natin siya maya-maya lamang. Samantala, nagsagawa ng ocular inspection ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group sa lugar kung saan naganap ang insidente ng pagkalunod na ikinasawi ng dalawang Ateneo student athletes sa Dipaculao, Aurora. Magbabalita si Mobile Journal, Jazz Paredes. Jazz, ano ang lumabas sa isinagawang ocular inspection ng CIDG? At nakatulong ba ito para nga mas mabigyang linaw ang nangyaring aksidente? Yes, Cheryl, nagsagawa nga ng ocular inspection ng Criminal Investigation and Detection Group kahapon doon sa pinangyarihan ng insidente sa Dipaculao, Aurora, at kaugnay nga nito ay kanilang in-inspection lahat ng lugar na may kaugnayan sa insidente, kabilang na rin yung eksaktong lugar ng pinangyarihan, particular sa baybayin ng Hermanos Leisure and Agricultural Farm Incorporated. Pero sa ngayon, Cheryl, hindi pa naglabas ng opisyal na report at kung ano yung kinalabasan na kanilang investigasyon ang CIDG. Ngunit ang alam natin ay ginawa ito upang makalikom sila ng mahalagang impormasyon na makatutulong nga dito upang magbigay ng linaw sa insidente. Pero Cheryl, ang nalalaman natin ngayon ay base dito sa report ng Aurora Police District, particular dito sa naging panayam natin kahapon, kaya Aurora Police Chief Percival Pineda, kung saan kanyang sinalaysay sa atin yung ilan sa mga mahalagang detalye tungkol sa naturang insidente. Una dyan, Cheryl, waist deep o hanggang bewang daw yung sinuong na tubig dito sa baybayin ng Dipaculao, Aurora, itong dalawang Atenean athletes. At patapos itong matangay sila ng current, 30 to 40 minutes silang nawawala bago sila makuha sa baybayin na dito ng Hermanos Leisure and Agricultural Farm Incorporated, which is 5 dipa ang layo mula daw sa shoreline. At Cheryl, di ba kapag nandito tayo sa mga resort, sa beaches, merong mga warnings kung hanggang saan lamang pwedeng mag-swimming o kung mataas ba ang alon, safe bang pumunta doon. Ang ayon sa affidavit ng resort management, pagdating pa lamang daw nitong team ng Ateneo ay inabisuhan na sila na safe lamang daw gawin yung kanilang team building activity sa harap nitong resort dahil doon din daw nakastation yung kanilang lifeguard. Pero ang hiningi daw sa kanila nung team ay wag daw pakialamanan yung kanilang team building activity, kaya naman para sa privacy nila ay hindi nila ito pinakaialamanan. At nangyari nga yung insidente 300 meters away mula doon sa resort premises. At Cheryl, kaugnay pa niyan ay ang nag-ahon sa kanila ay yung Disaster Emergency Response Team at unang dinala sa ospital itong si Baterbonia around 3:47 ng hapon at sinundan ilang minuto lamang ni Adili na 3:51 ng hapon. Same hospital silang dinala sa Aurora Memorial Hospital at habang nasa biyahe daw, sakay ng ambulansya ng MDRMO ay patuloy yung kanilang CPR sa kanila. Ngunit pagdating nga doon sa ospital ay dineklara na silang pumanaw ng kanilang attending physician. Pero ayon sa
panayam natin sa CIDG sa kanilang huling update sa atin, ay patuloy pa raw yung kanilang sinasagawang investigasyon. Cheryl. Oh, sa iba namang balita, Jazz, nagkaroon ng bali-balitang may mga grupong manggugulo sa Independence Day celebration bukas. May kumpirmasyon ba sa nasabing security threat at ano ang hakbang dito ng otoridad? Yes, Cheryl, no. Ayon kay Philippine National Police Chief Police General Melencio Nartates, wala pa raw itong beripikado impormasyon kung tukoy na ba or talagang confirm ba itong banta kaugnay nga ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan bukas. Pero kaugnay niyan, even though hindi confirm itong banta, ay magkakaroon daw ng malawakang deployment bukas at nananatiling nakaalerto ang kapulisan. Katunayan niyan, sa Metro Manila, humigit kumulang 12,000 ang kapulisan na kanilang ide-deploy at kasama na dyan yung force multiplier. No? At nakatuon ito sa Rizal Park, ruta ng Parada ng Kalayaan, Bonifacio Monument, Mausoleo de los Veteranos de la Revolucion, Pinaglabanan Memorial Shrine, paligid ng Malacanang Palace at ang lugar sa paligid ng Embassy of the United States in Manila. Pagdating naman dito sa iba pang opisyal ng pamahalaan, may hakbangin din sila para dun sa seguridad naman ng Senado at ng House of Representatives. Nakabukas daw yung kanilang linya ng komunikasyon para ma-establish daw yung kanilang security dito sa mga lugar na ito na posible ring magkaroon ng banta sa seguridad. At sinisiguro naman doon nilang nakahanada yung kapulisan at minomonitor. At ayon naman sa NCRPO, 8,011 naman yung kanilang nakadeploy na personnel bukas. At simula 5 p.m. ngayong araw ay naka-full alert na daw sila. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Jazz Paredes. Balikan po natin si Attorney Israelito Torion. Magandang tanghali po muli, Attorney. Hello. Magandang tanghali po, Ms. Cheryl. At yun nga po, Attorney Torion, so nagkaroon na po ba kayo ng pagkakataon na makaharap po ang mga magulang po? At kamusta po sila? Well, many times po. Kahapon, we had time talaga to talk and in grief pa po yung mother talaga. But somehow, nakapag-usap sila ng mga kasama niyang mga atleta ng kanyang anak kagabi. No? And we were also able to talk to the NBI and the CIDG likewise yesterday and the representatives. No? Napakabait po yung head po ng CHED, PSC, Philippine Sports Commission, at saka nandun din si, sino nga ba yung partner, Jimmy? Si Yusek Malcolm, si Chairman Gregorio. Ayun, si Yusek Malcolm and Chairman Gregorio. Kasama ko rin si Atty. Jimmy Bondoc during the meetings. And they are still grieving po, Ma'am Cheryl. Sasagawa na po ng mas malalim na investigasyon ng mga ahensya ng pamahalaan dito sa insidente ng pagkalunod. Ano po yung pinaka-binabantayan nyo rito, Attorney Torion? Well, ang aming binabantayan is at first, yung coach, nagpadala kami ng, wala pong personalan, nagpadala kami ng letter, formal letter na to the DOJ care of the Bureau of Immigration for the issuance of Immigration Lookout Bulletin Order. This does not mean that we are presuming already of his liability, criminal or otherwise, in this case, but we are just taking precaution na magiging open po yun and fair yung investigation na nandito siya sa Pilipinas. At sana naman mapagbigyan po kami sa DOJ at saka sa Bureau of Immigration na ma-issue po ito kasi ang tingin namin, kailangan talaga siya sa investigation. Nakausap po namin kahapon ng Aurora PNP na sabi po nila na wala pa nga pong sworn statement yung mga teammates po ni Rene at Divine matapos ang insidente. Is this okay? Is this normal? Well, I really do not know as to how they conduct the standard operating procedure, but I would have presumed na before nila sana pinakawalan yung mga nirelease yung mga bata, kinuna na sana ng statement. That is why we really felt bad as to the very premature declaration na aksidente daw yung nangyari. Wala pang honest to goodness na investigation yung what you call this sa ating kapulisan. And we aired that, in fairness dun sa head ng CIDG, we aired that concern to the CIDG, yung chief na pumunta sa amin kahapon. And they promised to us that they will correct it because to their minds also masyadong premature yung declaration ng
Aurora Police. Humiling po ng autopsy ang pamilya Baterbonia matapos itong may makita raw na mga pasa at marka po sa katawan ng bata. May update na ho ba rito, Attorney Torion? Actually, kahapon pa yan request ng aming kliyente, no? And within the day, we will also be writing a letter to Dr. Fortune na baka pwede po kaming matulungan kasi yung integrity at yung renown ni Dr. Fortune in matters like this, no, is so well known. So magre-request kami formally, we will be writing a letter to her para po ma-conduct po yung autopsy. Bagaman sinabi na po ng mga pulis na walang ginamit na ankle weights sa training, at mayroon din pong mga may video na rin pong lumabas nung sila po ay nasa jeep ay wala rin naman nakitang mga weights po sa kanilang ankle. Ito pa rin po ba ang pinaniniwalaan ng pamilya Baterbonia dahil nga may mga nakita silang pasa sa katawan ni Rene? Well, nandun yung mga associates ko, no? May mga videos kami sa kanyang cadaver, no? We confirm ko yan na may mga pasa talaga, may mga so ang ginawa namin para hindi speculative, that is the reason, one of the reasons why we are requesting for an autopsy. And just like what I told you, we will be writing a formal letter to Dr. Fortune na baka pwede po matulungan kami para ma-establish po scientifically and forensically kung whether or not there was indeed yung mga allegations na yun. Kung wala, di wala. Sa punto pong ito, sa mga detalyeng mayroon po kayo, yung mga naririnig din po sa mga balita, sino po, mayroon na po ba kayong initial na tingin nyo meron talagang mananagot po dito sa nangyari? Very early pa po, no? Very early pa po. We are relying on the investigations being conducted by the police, and we are also conducting our own independent fact gathering, no? Kami mga abogado, and may mga itatap po kami at tinatap po rin na mga independent po na mga pwede pong mag-gather ng mga facts for us. So, very early pa po na magsabi kung meron bang dapat sisihin dito. Attorney Torion, maiba lang po ako, isingit na rin po namin, kukumustahin na rin po namin si Senator Bato de la Rosa. That matter, I do not have any communication with our client, no? As of the moment, yes po. When was the last time po na nakapag-usap kayo? Yung sa Senado, siguro yung confirmed naman na mga 2:30 siya umalis. Mga 1 hour before that, kami po ang kasama nun. And yun nga lang, sinabi niya sa akin na instead na matulog doon sa opisina, nahihiya daw siya, pinatulog niya ako doon sa isang hotel po na na-reserve ng kanyang staff para sa akin. At after nun, wala na po. Kahit na wala na po. Telepono, hindi nyo na po nakamusta. Hindi na po natin alam kung kamusta po siya. Hindi na po. I communicate through the members of his family. Almost every hour. Yun po. I'm in constant communication with the members of the family. Oh, okay. At meron naman po silang komunikasyon sa kanilang padre de pamilya. That I do not know, and I would not like to know also. All right. Marami pong salamat sa inyong oras, Attorney Israelito Torion. Susunod, tulong sa mga apektado ng lindol sa Mindanao patuloy na bumubuhos. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas.
47 na ang patay sa malakas na lindol sa Mindanao. Dahil sa matinding pinsala, nagdeklara na rin ng state of calamity ang Sarangani. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Pahirapan ang paghahanap sa 4 na residenteng natabunan ng gumuhong bundok sa Patuko, Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental. Mano-mano lang kasi ang ginagawang paghuhukay. Katabi lang ng bundok ang bahay ng mga biktima. Kaya nang tumama ang magnitude 7.8 na lindol noong Lunes, sila agad ang natabunan. Binigyan na ng modular tents at food packs ng DSWD ang ibang naapektuhan sa isla. Tulong-tulong naman ang mga residente na buhati ng isang nabagsakan ng pader ng bahay sa Barangay Lakir. Ayon sa uploader ng video, hindi sana matindi ang pinsala ng pagyanig sa kanilang barangay kung hindi lang tumama ang tsunami. May mga bahay at gamit tuloy na nasira. Napadpad din ang ilang bangka sa kabahayan. Matapos namang ma-isolate, naayos na ang tulay na nag-uugnay sa bayan ng Malapatan at Glan. Pero bakas pa ang pinsala ng lindol sa ilang paaralan at mga bahay na nabuwal. Hindi na rin mapapakinabangan ang ilang gusali ng LGU. Sa video ngang ito, makikita ang pagragasa ng malalaking tipak ng bato at lupa sa mga kabahayan sa Sitio Tagaytay sa Barangay New Aklan. Kaya sa highway ng Glan, may mga namamalimos na sa dumaraang mga sakyan. Number 1, sir, ang tubig at saka bigas. Kasi wala na kaming tubig doon sa bahay namin. Bumaba kami dito para maghingi ng tubig at saka bigas. Sa assessment ng provincial government, ang mga bayan ng Glan, Malapatan, Malungon, Alabel, Maasim, Kiamba at Maitum ang pinakanasalanta. Sa Glan, hanggang 6 pang barangay ang isolated dahil sa landslide at nasirang kalsada. Ginagamit natin ngayon ay yung vessel ng Coast Guard para maiparating natin yung mga goods at lalo-lalo na yung mga pagkain at tubig doon sa lugar. Nagdeklara na ng state of calamity si Sarangani Governor Rogelio Pacquiao para mapabilis ang paggamit sa kanilang emergency resources at paghatid ng tulong. Magpapamigay din ng tulong ang Department of Agriculture sa mga naapektuang magsasaka at mangingisda sa Sarangani. Sa Davao, nilagyan ng red at yellow tags ang ilang establishmentong nadali ng lindol. Kapag red tag, bawal gamitin ang gusali hanggat hindi natatapos ang assessment at pagkukumpuni. Kapag yellow tag naman, limitado lang ang paggamit at kailangan pa ng approval ng OCBO pagkatapos kumpuhinin. Sa pagbisita kahapon ni Pangulong Bongbong Marcos, inaprubahan niya ang pagbibigay ng 100 milyong piso sa General Santos City Local Government para sa pagkukumpuni sa nasira nitong City Hall. Manggagaling ang pondo sa Local Government Support Fund na binuo para sa pagpapatupad ng prioridad sa development sa lokal. Magbibigay rin ng pondo para sa pagkukumpuni ng mga nasirang infrastruktura sa South Cotabato at Sarangani. Tatanggap naman ng tig 15,000 ang pamilya ng mga namatayan dahil sa lindol. Mga kapatid, Mobile Journal Ivan Tarinque po, hatid ang muka ng balita. Sa General Santos City, tuloy-tuloy ang pamamahagi ng tulong sa mga apektado ng magnitude 7.8 na lindol. Magbabalita si Daniel Dayaw. Daniel, kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, mayat-maya pa rin ang nararanasan naming aftershock dito sa General Santos City. At kahapon lang ng alas 5 ng hapon ay napumalo na sa 5.2 magnitude ang pagyanig ng lupa dito. Kaya naman yung mga kasama namin na residente ay talagang nagpanik at nag-duck, cover and hold at pumunta sa mga public spaces. Pero bukod dyan, Cheryl, every hour or every 30 minutes nga ay yumayanig yung lupa. Yun nga lang, hindi kasing lakas ng 5.2 magnitude na aftershock na sinasabi ko. At Cheryl, nandito ako ngayon sa Oval Plaza dahil dito lang may matinong signal dahil patuloy pa rin ang pagbagsak ng signal at komunikasyon dito sa General Santos City. At kung makikita mo naman, Cheryl, sa aking likuran ay andito ang DSWD program or IX program dahil nga yan sa pamimigay ng ayuda. So kahapon ay nagpamigay na sila ng ayuda dito ng cash relief pero pansamantalang na-hold ang family food pack dahil dinagsanga ng mga tao. At sa ngayon, kung makikita mo, ay inaasahan din ng mga residente sa likod ko na magkaroon ng ayuda. Pero so far, wala pa daw sinasabi. Kaya mangangamusta tayo kung kamusta na ba ang ilang residente dito. Ma'am Emily, ayan, Cheryl, ito si Ma'am Emily, isang residente dito sa General Santos City at umaasa na magkakaroon nga ng ayuda. So Ma'am Emily, kamusta po kayo matapos ang lindol? Ay, hanggang ngayon ma'am, hindi pa rin kami okay. Dahil may takot pang kami nga maranasan dahil sa pagyayanig na hindi namin maaasahan kung anong oras.
tatakot talaga kami, magsisigawan kami. Kasi yung pamamahay namin, yung sa anak ko, sirang-sira na talaga yung sa 2 anak ko. Ma'am Emily, nasabi niyo po na sira na yung bahay ninyo. So saan po kayo ngayon natutulog? Kagabi nga doon kami sa labas nagtutulog, nagte-tent kami, nabuhusan kami ng malakas na ulan, bumagsak yung ano namin, tent namin. Di bumalik kami sa bahay namin, sabi ko, bigyan na lang natin sa Panginoon ang buhay natin kung anong gusto niya, siya ang masusunod, wala na tayong magagawa dahil malakas ang ulan eh. Oh, nasa creek pa kami. Malakas ang baha. May baha rin. Okay, Ma'am Emily, ano po ba yung pakay? Bakit nandito kayo ngayon sa Oval Plaza? Nagbakasakali kami nga mahingian kami ng tulong or may magbibigay ng ayuda. Nagbakasakali kaming lahat dito, marami kami. Pero wala pa kaming pag-asa kung meron o wala. Okay, Ma'am Emily, last question na po. Ano po ba yung panawagan ninyo? Baka may panawagan kayo, may kamag-anak kayo sa Manila na gusto nyong kamustahin at sabihin na safe naman kayo dito kahit papano. Sa Manila, meron akong mga anak doon. Wag na lang ni kayo mag-aalala ka sa amin kasi ligtas naman kami dito kahit papano, kahit malaking takot pero okay lang kami. Okay. Maraming salamat po, Ma'am Emily. Daniel? So, Yes, Cheryl. so Daniel, wala bang evacuation center para sa kanila? Kagaya niyan, 'di ba? Naglagay sila ng tent, umulan naman, bumagsak. So saan sila pwedeng tumakbo or yung mas safe for the residents diyan sa Gensan? And katulad niyan, nagbabaka sakali silang may ayuda, nasan nga ba ang ayuda? Yes, Cheryl, to answer your question first sa evacuation center, meron naman mga facilities and evacuation center dito sa General Santos City. At nabisita nga natin kanina ang Barangay Buayan. Pero Cheryl, kasi yung mga residente dito ay pabalik-balik sa bahay nila tsaka sa evacuation center. Yung iba kasi pinipili na sa labas na lang ng bahay mag-set up ng tent. Samantala naman yung iba pumupunta sa evacuation center pero kapag sa tingin nila ay okay na at wala ng aftershock, babalik sa bahay. Tapos pag nagka-aftershock, babalik naman daw ulit sa evacuation center. So, ganun yung sitwasyon dito, Cheryl. And to answer your question naman, when it comes to yung relief nga or yung ayuda, Cheryl, sa ngayon kasi ang pinapamigay ng DSWD kahapon ay cash aid. Pero pagdating naman sa family food pack, Cheryl, ay nagkagulo nga or dinagsad ng mga tao. So, hinold muna yon at based sa sitwasyon dito ngayon, nagtatayo sila ng food, ng tent para nga sa family food pack. Pero wala pa rin, ina-assess pa rin daw nila ng DSWD officials kung paano i-organize yung pamamahagi ng family food pack, Cheryl. May ilang mambabatas ding nakaschedule na bumisita sa Gensan. Dumating ba? Yes, Cheryl, inaasahan niyang bibisita dito sa Gensan ngayong hapon kasama dyan si Senate President Pro Tempore and Senate Acting President Senator Win Gatchalian, kasama si Senator Mig Zubiri, Senator JB Ejercito at Senator Erwin Tulfo. Pero sa ngayon kasi wala pa sila dito. Dito sila inaasahang pupunta kaya nga inaabangan din sila ng ibang residente dito. Pero mamayang hapon naman daw ay pupunta sila sa General Santos City Hall at yun ang ating susubaybayan, Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Daniel Dayaw. Abala na ang Alagang Kapatid Foundation Incorporated sa pagtanggap, pagproseso at pagpapadala ng mga donasyon para sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa South Central Mindanao. Katuwang nila sa pagtulong ang iba't ibang MVP Group Foundations. Nagdala ng libreng charging at Wi-Fi stations ang PLDT Smart Foundation. Patuloy din ang pamamahagi ng relief goods ng One Meralco Foundation. Higit 200 solar lamps din ang ibinahagi ng Alagang Kapatid. Para sa latest updates tungkol sa ating relief operation sa Mindanao, bisitahin lamang po ang official Facebook page ng Alagang Kapatid Foundation. Narinig na may nagsabi, isang spin na lang, baka yan na yung swerte ko. Mabawi ko lang yung puhunan ko, titigil na ako. Nako, famous last words.
Sa panahon ngayon, sobrang dali na talaga magsugal. Pero hindi mo kailangan pumunta pa ng casino dahil nasa cellphone na, pwede ka nang mawalan ng pera. Paano natin maiwasan to? Pag-usapan natin to. Hi there, this is Shinkitan, your pambansang wealth coach. Nako, pag-usapan natin ang isang salot na kumikitil sa problema ng karamihan ng mga Pilipini, yung tinatawag na online gambling. Nako, noon kailangan mo pa talaga bumiyahe na para magsugal. Ngayon, isang click na lang 24/7. Napakadaling talagang pasukan. Ito po nakakalungkot. Mas marami pang buhay ang nasira kesa natulungan ng dahil dito. Kaya, number one, kailangan na maintindihan po natin pagdating po sa gambling, it is designed for you to lose. Oo, kasi yun nga, may nagsasabi na parang charity daw to. Oo, charity to sa mga taong gustong masira ang buhay. Bakit po? Ito isipin nyo ha. Sa 10 beses kang tumaya, 9 na beses kang nanalo. Pang 10, tinodo mo, back to zero ka. Kaya nga, walang kapanalo-panalo eh. Kasi pag ikaw ay natalo, gusto mong bumawi. Do you agree? Pag ikaw naman ay nanalo, gusto mo pang lalong lumaki. Kaya walang katapusan to. Pangalawa, yun nga, yung bawi mindset, yun ang pinaka-common trap eh. Yung parang, isa pa, gusto ko pang isa. Di ba? Mabawi ko lang, malapit na yan, hanggat di mo na mamalayan. Ako, ubos na yung sweldo mo, ubos na yung ipon mo. Nangutang ka pa para magsugal. Di ba? Alam mo, pag tayo po ay natalo sa sugal, ang unang nawawala, hindi lang po pera, pati peace of mind, pati relasyon, focus sa trabaho, pati ang iyong tinatawag na mental and emotional health. Kaya nga tatandaan, ang mabilis na pera ay napakadelikado po. Pag nasanay na po tayo sa instant money na walang kahirap-hirap, nako, lalo ka pang lulubog. Kaya napakalaga. Una, kailangan natin gawin, kailangan maghanap tayo ng regular na income kesa tayo tumaya. Kesa tayo tumaya na walang kasiguraduhan. Pangalawa po, kailangan mag-ipon po tayo. Mag-ipon po tayo para magkaroon tayo ng sariling negosyo. Di ba? Yung negosyo na ang isugal po natin, hindi na lang itataya ang ating kinabukasan. Mag-aral ng tamang pag-i-invest. Hindi po natin itataya sa get-rich-quick scheme. Itaya na lang po natin sa get-rich-sure scheme. Ang sugal ay hindi financial plan. Ang tunay na yaman na hindi inaasa sa swerte. Ito po ay inaasa sa tamang diskarte, tamang disiplina, at tamang desisyon. Nahack ang official website ng Senado simula kahapon. Hanggang ngayon, hindi ma-access ang website at may nakalagay na under maintenance. Inako ito ng grupong NullSec Philippines bilang protesta raw laban sa korupsyon. Ayon naman sa IT Department ng Senado, limitado lang sa defacement ang nangyari sa website at walang sensitibong datos ang nakompromiso. Hola mga kapatid, mula sa pagdadala ng bandila ng Pilipinas sa International Pageant Stage, nasa gitna ngayon ng kontrobersiya ang dalawang Filipino-American pageant kings dahil sa issue ng pagiging halfies. Yan at ang iba pa sa report na ito. Umani ng batikos online sina Mr. Supranational 2024 second runner-up Brandon Espiritu at Mr. Pilipinas Global 2025 Jether Palomo matapos ang kanilang mga pahayag na may kaugnayan sa tinatawag na halfies o mga Pilipinong may halong dugong banyaga. Sa viral post, hinamon ng ilang pageant title holders mula sa iba't ibang bansa na kantahin ang kanilang pambansang awit. Pero imbis na lupang hinirang, US National Anthem ang inawit ng mga kinatawan ng Pilipinas. Sagot ng PhilAm na si Palomo, sa bandila ng Amerika siya sumusumpa ng katapatan. Tila pinahiwatig pa niya na mahirap pagtagumpay ang Pilipinas sa international pageants kung wala ang mga halfies. May hirit naman dyan si Miss Universe Philippines 2019 Gazini Ganados. Hindi nasusukat sa pinagmulan o lahi ang kakayanang magbigay ng karangalan para sa Pilipinas. Naglabas naman ng iba't ibang saloobin ng iba pang mga beauty queen at king at pageant contestants. Sa ngayon, burado na ang comment ni Brandon at nag-sorry na rin sila ni Jether. Bida ang Bisaya. Dahil matapos ang successful pilot run ng much talked about LGBTQIA+ plane na Hook Up, magkakaroon ito ng second run. Nagbabalik na bida ang Cebuano theater superstars sina Janet Chavarria, Shim Dagatan, Paul Pablo at Grant Macaltos.
about it tackles a lot of themes. Hindi lang siya for the people within the LGBTQIA+ community, but it's also really for the people outside it, not just the allies. When it comes to hooking up, the importance of safe sex. Pagdating sa usapin ng maayos na pamumuhay, nangunguna riyan ang huwara ng LGBTQIA+ community, ang Queer Eye at Emmy Award winner na si Anthony Porowski. At syempre, sa eksklusibo nating tsikahan sa kanya about life and travel para sa bago niyang show sa National Geographic na Best of the World, nabunyag ni Anthony na isa pala sa humulman sa kanyang kamalayan sa travel at taste ay ang kanyang Filipino BFFs in grade school. So, grades 7, 8, 9, and 10, I lived in West Virginia. And my father was there as a physician. And we had a lot of Filipinos. My best friend was Earl Floresca, Rachel Mendoza. When I was at their house, there was always rice in a rice cooker, the banana leaf, the blood sausage, lumpia, all that kind of stuff. So that was like my after-school food, my pre-dinner before I went home and had my own dinner. Alright, yan muna ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balitaang magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang inyong kapatid sa public service. 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.